time na naglilinis ako dyan sa loob, ako lang talaga mag-isa. Ako ang naglilinis, ako ang nakakaramdam, ako ang ano talaga, nararamdaman ko na parang mayroon ka ano sa likod ko na kilabot talaga yung aking balahibo. Malingo naman ako ng ganun, hindi ko naman nakikita. Pinakausap ko sila. Sabi ko, huwag niyo naman akong takutin. Alam niyo naman, ako lang isa sakripisyo dito sa lugar niyo. Pati isa pa, tagaan ko ang lugar niyo, sabi ko ng ganun. Pinasok namin ito eh. Tapos may time na maririnig ko dyan sa loob. Wala man tugtog ah. Natugtog siya. Lakas niya, ang lakas ang tugtog. Ako naman, hahanapin ko talaga yan kung saan yung nagtugtog na yun. Wala naman. Paglipat ko naman sa ibang kwarto, yan na naman. Natugtog na naman siya. Yung pala, nung mabalitaan ko naman dyan sa labas, mahilig daw pala yung may-ari ito magtugtog. Tapos sa madaling araw, naririnig namin, alam nasirit ng ano, nagdidilig talaga, nagdidilig ng halaman. Kasi puro halaman dyan sa ano niyan eh, maraming halaman. Sa paligid niya. Nadamatay na, ganun ang nangyayari dito. Minsan yung asawa ko, ano sa likod, nag-aayos ng motor niya. Walang kahangin-hangin talaga. Biglang isinara ang pintuan. Pang ilang may-ari na? Pangalawa. Yung una? Yung unang-una naman. Ayun yung nagpakamatay? Yun ang nagpakamatay. Kasi dahil nga dun sa ano nila, sekretarya na kinalantari ang sekretarya. Yung sumama, ito naman sila laki din na, ano na stroke. Ang bahay na to, marami na bibilihin. Gawa lang siguro sa sitwasyon ng tayo ng bahay. Sabi, maraming nagsasabi na malas. Ito ang part 2 ng aming pagbabalik sa tumbok ng lumang mansyon. Sa unang pagbisita, nakita namin ang bakas ng trahedya. Ngayon naman, susubukan namin tuklasin kung totoo nga bang may nananatiling kaluluwa sa loob. May dala kaming EMF, detector, spirit box at matinding lakas ng loob. Sa bawat hakbang, may naririnig kaming kaluskos. Sa bawat silid, may malamig na hangin dumadaan. At sa mismong banyo kung saan siya nagpakamatay, may sumagot. Hindi ito biro, ito na ang simula ng mas malalim na investigasyon. Totoo nga bang may multo sa tumbok? Alamin natin bago pa kami tuluyang hindi makalabas. So last time guys, in-explore natin tong mansyon na tumbok na ito. So marami akong part ng bahay na to na na-miss or hindi ko napuntahan. Tulad ng harapan, ito sa pinaka main entrance, ano, gusto ko itong explore kasi ito yung pinaka main entrance nila kung saan naka-centralize yung gate nila sa kalsada. Ito yung pinto pero hindi na to pwedeng buksan eh kasi tingnan nyo. Tapos ito magubat na rito pero may tambayan sa gilid. Ito may sapot pa. Ayun, nakikita nyo ba yan? May tambayan sa gilid tapos puro puno na rin siya. So pag in-explore natin, hindi kasi natin alam may palaka dito guys. So ahas. Puting ang creepy dito oh. Diba? Hindi natin alam kung ano meron dito. Baka may mga ahas na rin kasi dito. Kaya mahirap na itong pasukin. So ito, titingnan natin, inaapakan natin. Ito yung main entrance niya, no guys. So marami kasi akong hindi na-explore. Tulad nitong car. Itong car na to, at saka itong puno. Yan. Maganda pa yung sasakyan, oh. Diba? So ginagawa ko siya ng part 2 kasi hindi masyado maayos yung paranormal investigation namin last time dito sa bahay. Which is, malakas naman doon yung pagpaparamdam pero hindi namin nagawa ng part 2 kasi dito kami sa baba, which is dapat sa may taas kami kung saan nagpakamatay daw yung uminom ng asido sa may bathtub. So guys, ito pinapakita ko lang ulit sa inyo yung in-explore ko last time kasi tingnan nyo,
papakita ko sa inyo yung CR. Kung gaano kalaki yung CR, oh, ito parang kwarto na namin to eh. O, diba? Tapos, tingnan nyo yung mga poste niya, guys, oh. Sobrang lakas pa ng poste niya. Ito yung mga pang ano, kapag sobrang kakapal. Tapos, ito yung isa sa mga kwarto na malakas din yung energy. Pagpaparamdam. Tapos, ayan guys, diba? Pinakita ko sa inyo last time yan. Bumagsak na yung kisame. Ayan, dito siya nang galing. So, pag pinuntahan natin siya, ito hindi na natin ka na-explore. Itong pinto, at saka yung likod. Kasi masukal na yan guys, oh. Diba? Hindi na siya masyadong mapupuntahan kasi, oh my God, dyan ako takot sa gagamba. Anyways, ito, masukal na. O, diba guys? Ayan na yung itsura niyan. Ngayon, ito yung, ano na, parang inanay na to. Tapos ito yung hindi natin mapuntahan kanina. Ayan. Ayun yung puno. O, kita niya ba? Diba nakakatakot kasi mandilim? Pero, i-explore natin to guys kasi sa part 1 ng aking Tumbok Mansion, hindi maayos yung aking pag-explore kasi masyadong mabilis lang. Kaya ginagawa ko siya ng part 2 kasi bibigyan natin siya ng maayos na paranormal investigation, maayos na exploration, tapos maayos na paliwanag. So, ito po yung pantry, di ba? Last time. Kung saan nilalagay yung mga groceries sa mga kusina. For example, mga toyo, ganyan. So, maganda pa, oh. Diba? Ito may CR ulit. Hindi natin to pinasok last time, no? Kasi, ano siya? Ito yung maid's room. Ito yung sa may CR. Diba? Sa may kisame. Ito yung labasan papunta na sa kabila. Diba may yung boses ko guys kasi hindi ko alam kung parang may sumusunod sa akin. May ibang yapak ako naririnig. Dito naman, ito yung sa may kusina. Ayan. Yung pisame niya guys, bagsak na rin. Diba? Tapos ito, ay nakalubog sa lupa. Ito yung mga ano nila, kagamitan nila. Drawer ba to? Ay, puta ka. Ano ba? So, yun guys, oh. Pasakyatin ulit natin. Kasi, later, dito tayo magagawa ng paranormal investigation. Sa may ano, bathtub, kung saan sinasabi nila na malakas yung pagpaparamdam. Kasi last time, hindi kami masyado nakakuha ng response kasi mahina yung response. Pero guys, may mga bilog-bilog. Ano? Kada step may bilog. Ay, butas na to guys, oh. Pwede na siyang pasukan ng ano, tubig pag umulan. Bato. Ito yung chandelier nila. Ayan. Oh my God. Dito na naman tayo sa bathtub. Tabi-tabi po. Ito yung kwarto nila guys, oh.
buksan natin ilaw kasi may hinang ilaw dito. Ito kasi guys, nakalock. So, hindi natin na-explore. So, later, dito tayo gagawa ng paranormal investigation. Kasi dito daw nagpakamatay yung may-aring bahay. Chinese daw yun guys pala. Sabi ng kapitbahay dito. So, nainiwan pang kandila, oh. Dito daw natagpuan patay yung Chinese na sinasabi nila na uminom daw ng asido kasi yung asawa niya nangapit sa sekretarya. So, nasa part 1 yung ano niyan guys, yung explanation ng caretaker patungkol siya. Ay, ito yung shower. So, iba yung powers ko rito. Tapos, sa pangalawang kwarto ulit tayo. Tingnan mo, masyado mabilis ng exploration ko guys. Kasi, part 2 naman na to. Yung part 1 naman natin, mahaba yung exploration. Tingnan mo, may lagay pa ng damo dyan. Ay, ngayon ko lang napansin to. Pagpasok ko ng CR dito, may mga kamay. Bakas ng kamay. Papunta doon, no? Kamay at paa. Oh. Putang ina. Ay, ito pa. Ano yun? Papunta dyan sa butas? Diyos ko. Sino nga akit dyan? Dito. Diyos ko. Sarap ng hangin dito. Titingnan natin guys kung bukas to ha. Ay bukas. Ito yung bukat. Sa likod puno ng mangga. Kasi ito yung pinaka-beranda nila. Ano ba? Tapos pagpasok mo, ito yung makikita mo. Lagayan ng window type aircon. Pero hindi ko sasara. Para may lakas yung hangin na papasok dito. Tapos ang init. Ito. Ang ganda ng spiral, no? Oh, ito yung master bedroom. Color yellow. Ito naman, dito yung tumbok, guys. Ito, oh. Ayan. Ayan, yung dulo na yan. Tsaka dulo na yan. Tsaka yung kabilang dulo. Kalsada. Kung pa letter T, nakacentralize tong bahay. Tulad nga ng sabi ko, no? Sa part 1, nandun lahat ng kwento ng bahay na to. So, mas maganda kung iwa-watch nyo na lang. Dito, guys, nung nag-explore ako ng part 1, dito may pinakamabigat na pakiramdam. Dito. Tapos alam nyo, habang ginagawa ko tong vlog na to, yung part 1, ang lakas ng paramdam dito. As in. Oh. Di ako masyadong ano. Ito binuksan ko to. Nung binuksan ko to, nahilaw ko nung last time. At saka, yung mga drawer, wala na laman. Nandito na lahat ng picture. Sa part 1 guys, ito yung pinakita ko sa inyo. Mga laruan ng bata. Ayan o. Kung saan man yan galing. Diyos ko. And then, ito yung CR nila. Ay, meron din pumasok. May bakat ng kamay. Sa bawat CR niya guys, may mga bakat ng kamay papunta sa butas. Putang ina, hindi kayo may nakatira sa kisame yan. Putang ina yan.
So guys, babalik tayo dun sa may bathtub. Tapos, kukunin ko lang yung equipment para masimulan yung paranormal investigation dun sa may bathtub. Okay guys, habang nag-set up kami ng ng mga equipment dito sa bathtub. Habang gagamit kasi ako ng spirit box para makipag-communicate sa kanila. O diba, upgraded, hindi na tayo necrophonic. Hiram natin yan guys. Tapos, ito yung REM pad kung saan pag may dumikit na ganyan guys. O diba, mayroon. Tas ito, pag may dumaan dito, sa mga sensor na ito, bukas ba to? Ayan guys, pag nasisense niya na may nadaan, tumutunog yan. Pag may nasisense siyang gumagalaw. Okay? Opo, taka. Nalagyan natin yung dito. Okay lang kaya siya yan? So guys, tapos na natin i-set up yung mga equipment natin. REM pad, fuse box, red lights, and candle. And hawak ko na rin yung spirit box. Sa umpisa pa lang ng aking paranormal investigation, hindi na agad ako mapakali dahil ito ang aking nakita sa aking camera. Pansinin niyo mabuti ang mga spirit orb na lumilipad sa harapan ng aking camera. Hello po, magandang gabi po. Bakit po ang daming orb? Ay shit. Blurry siya guys, camera ko, and then may spirit orb na dumadaan. Nakita niyo yun guys? So, pagalawin niyo po yung mga equipment na nilagay ko, nakatutok po yan dyan. Tapos yung REM pad nandun. And then may kandila po kami para po makatawid kayo. May red light din kami para ma-attract po kayo. At dito sa likod ko, madilim po dyan, no? So, sisimulan ko po makipag-communicate sa inyo gamit itong spirit box. Habang nagsiset up ako ng spirit box sa loob ng silid, bigla kong naramdaman ang bigat sa paligid. Para bang may bumabalot na malamig na hangin sa akin. Pero hindi ito basta lamig lamang. Nahilo ako. Umikot ang aking paningin, parang may enerhiyang kumukuha ng aking lakas. Pakiramdam ko, may nakatingin, may nagmamasid mula sa madilim na sulok ng kwarto. Mga di ordinaryong pagpaparamdam na hindi mo basta mararamdaman sa normal na lugar. Simula pa lamang ito at alam ko may gusto pang magparamdam. Ano yun guys? Ano pong pangalan niya? Sa tenga. Pulsa ko guys. Ito na. At dito, para may pumipigil sa akin na gawin ko itong investigation na ito dahil nakakaramdam ako ng sakit ng ulo at bigat sa aking paligid. Napag-usap po kayo sa akin, ina-attract ko po kayo. Nang aking silang hinamon upang makipag-communicate sa akin, bigla na lang ito ang nangyari.
Agad-agad kong tinawag ang aking kasamahan para paakyatin at puntahan ako kung saan ako nagpa-paranormal investigation dahil hindi ko na kaya ang presensya na binibigay sa akin ng masasamang espiritu. Sino po may gawa nun? Sino po may gawa nun? Nakikiilang ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako lobat. Hindi ko na ipinagpatuloy ang paranormal investigation dahil sa mga nangyari sa loob ng mansyon. Napagtanto kong may mga bagay na hindi dapat kinagalaw. May mga tanong na mas mabuting manatiling walang sagot. Sa bawat takbang paalis, ramdam ko ang bigat. Parang ayaw kong paalisin. Para bang may humihila, pabalik. Ngunit mas pinili kong umalis bago pa ako tuluyang hindi makalabas. Ang tumbok ay hindi lang basta abandonadong bahay. Isa itong bitag. Bitag ng mga alaala, ng pighati at ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kaya't ngayon, masasabi kong hinding-hindi na ako babalik sa lugar na ito. Kung sino man ang susubok pumasok, magdasal kayo na kaya niyong harapin ang hindi na dapat na istorbo. Dahil minsan, kapag pinilit mong marinig ang katahimikan, mayroong sasagot.